Kasi imbes masumpungan na ng bansa ang katarungan, ang mga naiiwan sa atin ay katanungan. Kung walang tinatago, hindi dapat itago. Ang paglilitis ay dapat hayag sa mga tao. Taong bayan ang dapat nilang higit na iniisip. Bakit ang taong bayan ang maraming iniisip? Kayong nasa taas, kami nasa baba. Mas malawak ang tanaw kung nagpapakumbaba. Sa inyo po namin pinagkatiwala ang pag-asa. Kamtansa na namin ang gusto naming matamasa. Kaunlaran ang tinig ng nagkakaisang bansa, pananagutan ng angat ng bawat isa. Sana'y ating makamtan ng kapayapaan para sa kaunlaran. Dapat ay pagbuksan at ilaw ng daan, tiwala ng sambayanang Pilipino. Kaya natin to, Pilipino. Pilipinong nagdurusa at nagkakandaraman na sa paghanap buhay. Halos magkanda Kuba, pero bakit di man lang bigyan pansin? Tangkain nyo naman sana kaming kamustahin. May bagyo bagsak kabubong, hindi lang hangin ang may sala, kundi gumaan sa mesa, pero mesa'y walang paa. Di lang ulan ng bumaha, kundi pati galit ng mas na di nyo kayang tabunan. Maski balutin nyo ng pera, usapang pera mabilis, di nyo matiis. Pag tinanong pa'y nagmamalinis, di nyo alam magdating sa amin. Masyado kayong nagmamalabis. Huwag na lang ganon, malala na sitwasyon. Nilatag nyo lahat ng matigil ang korupsyon. Sariling bayan ang ninanakawan, nasaan na ang perlas ng silanganan? Sariling bayan ang ninanakawan, nasaan na ang perlas ng silanganan? Ito ang tinig ng nagkakaisang bansa, pananagutan ng angat ng bawat isa. Sana'y ating makamtan ng kapayapaan para sa kaunlaran. Dapat ay pagbuksan at ilawan ang daan, tiwala ng sambayanang Pilipino. Kaya natin to, sariling bayan ang ninanakawan, nasaan na ang perlas ng silanganan? Sariling bayan ang ninanakawan, nasaan na ang perlas ng silanganan? Mahal naming bayan, Pilipino ako. Perlas ng silanganan, Pilipino ako. Narito na ang programang sandalan ng mga naapi, sumbungan ng mga naabuso, tumutugon, umaaksyon sa lahat ng panahon. Alagad ng batas, alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Programang kakampi ninyo, kontra Clement. Alagad ng batas, alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Agila. Narito na ang programang sandalan ng mga naapi, sumpungan ng mga naabuso, tumutugon, umaaksyon sa lahat ng panahon. Alagad ng batas, alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Programang kakampi ninyo, kontra Clement. Alagad ng batas, alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Agila. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide, sa mga tagapanood po natin via Facebook Live, via YouTube channel, sa ating po mga tagapakinig via Transistor Radio. Kamusta po kayo kapag po Friday, alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon, muli po sumasa inyo ang programang Alagad ng Batas, katarungan na serbisyong makatotohanan. Magsama-sama nga po tayo hanggang alas 4 po ng hapon. Ito po si Kuyang Glenn Gatos, of course. Kasama ko si Captain Cherry Vicente ng, of course, ng PKG, tama? Okay, Captain Vicente, muli po magandang hapon. Welcome sa programang Alagad ng Batas, Captain. Magandang hapon po, Kuya Glenn, at Yes. sa ating mga tagapakinig at manonood dito sa Alagad ng Batas, Ayun. Radyo Agila. Ayun. Ma'am, bago na, ngayon lang nga tayo nag-partner, ano? Yes po. Okay, si Ma'am Cherry po ay taga saan po talaga?
Taga Tarlac ako, Kuya Glenn. Tarlac, okay. So, tanong, alam mo naman dito, kapag lapit na tayo ng mic, alam mo naman Apo. kami rito, ma'am, may nagtatanong kapag bago kong kasama eh. Ba't po kayo naging pulis, ma'am, Captain Cherry, ano ba ang nag-udyok sa inyo? Palagay ko po, it runs within the family po. Kasi po, ang aking father ay sundalo po. Wow. At karamihan po sa aking mga kababata po ay nag-aplikante po ng police noon. So, kaya po tayo naririto ngayon sa serbisyo. So, ano ba, hindi ba kayo, pero ito ba yung una yung pangarap na magpulis or meron kayong iba rin na gusto sanang maging pangarap ninyo? May iba po tayong gusto noon, Yes. Kuya Glenn. Gusto natin maging office personal, like sa accounting, ganyan. Ayun. Kasi yan ating natapos. Tapos kayo ng accountancy? Yes po. Wow. Dapat pala yung iba kukuha ng pagkatapos accountancy, maglulo, di ba? Yung CPA Opo. lawyer. Actually, yan po ang plano before. Pero siguro ito po yung tinatawag nating calling po talaga. Destiny po ninyo. Destiny po. Yung magsilbi kayo sa Yes po. So, ano yung first assignment po ninyo, ma'am? Ang first assignment ko din po ay sa Tarlac din po. Sa po siya, Provincial Mobile Group po. Then, nag-Criminal Investigation and Detection Group na po ako after po. CIDG ka rin? Yes po, Oo. sir. And then, diyan ka na napunta. Dito na po ako napunta. Una po, muna tayo, PNP DEG muna po tayo sa Drug Enforcement Group. And eventually po, dito na po tayo sa PKG para po na-explore po talaga natin yung serbisyo. Meron tayo operation, may administrative, and ito nga po, community relations din po. Ayun. So, halos na pagdaanan mo na pala, no? Lalo na sa Opo. drugs, no? Talagang, Yes po. yung drugs, medyo matinding trabaho dyan, ma'am. Totoo po. Talagang lalo na yung mga panahon ng dating administrasyon ngayon, kahit na sabi natin hindi naman priority yan, pero talagang yan pa rin naman ang isa sa mga ating pong talaga pinaglalaban ng drugs. Yes. So, noon ma'am, talagang talagang yung kampanya laban sa droga, saan kayo naka-assign nun? Sa na po ako noon sa Special Operations Unit 3 po, sa Region 3. Napunta rin tayo sa Kuya sa Region 2 and Region 1. Awa. Opo. Dahil mo ng region na pinuntahan. Opo. Oho. Ma'am, sabi kasi ganito, di ba? Kapag ikay isang pulis, no? Tapos yung babae, kayo daw yung mas matinding, ma'am, yung trabaho ninyo. Pagdating sa bahay, trabaho kayo bilang nanay, bilang ate, di ba? Yes, totoo po. Kayo po, paano niyo po yan mabigyan ng kasi baka marami pong mga nakikinig ngayon sa atin ng mga mismong kababayan na gusto magpulis. Paano niyo siya minamanage, ma'am? Serbisyo at pamilya? Actually po talaga dahil sinumpo ang tungkulin po to. Pagka tinawag po tayo para maglingkod, talaga pong naiiwan ng pamilya. Isa yan po ang guilty feeling po ng isang mother po, isang ate at bilang isang anak during that time kasi kailangan nating magsilbi sa bayan. Pero nababalansi po natin yan dahil may mga technology naman tayo Ayun, ngayon. tama. Oo. At the same Video time, call. pwede na po, pag umuwi po talagang, ikay maninilbihan talaga sa pamilya mo, ipagluluto, ipaglalaba. Hindi po tayo pulis sa loob ng Yan. bahay yun po. Tayo po ay nanay, Yan. kapatid, ate, Ganon. asawa, of course po. Oo. So, kayo mga, paano yan? Pagdating sa bahay niya, yung mga bata, paano, ilang beses ba silang, kapag nadadalaw nyo sila? Actually po, parang 24 hours ko lang po silang nakakasama. Dahil po, nandito po tayo ngayon sa headquarters. Sila nasa probinsya, Sila ganun? po yung nasa probinsya. Talaga namang pong, tutok pa rin naman tayo, Kuya Glenn, kasi nga meron na nga tayong Gadget, gadget po. ah. Pag nasa bahay naman po talaga, hindi kailangan pa rin doon maituro sa kanila kung ano yung mga basic na gawain. Yung sinasamantala Yes nyo po, ba, sinasamantala ko po yun Captain, na no? maano sila maturo ang makapagluto. Mga lalaki kasi, Kuya Glenn, Pinatalo pa yung panganay. At least pala mga lalaki, di mo Yes masyado po. inaalala. Siyempre lalaki, di Yes ba? po. Ilan ba yung anak nyo? Dalawang lalaki po, isang 17 at saka isang 15. Oh, Birthday lang po nung January 22. Kaya late month po, gusto ko pong batiin ang aking Yes. anak. Dave, happy birthday. Ayun. At least pala yung mga binatilyo na, Yes po. Yun naman ang kainaman kasi binatilyo na sila. Pero hindi po ba ibig sabihin dito, Ma'am Cherry, na lalaki, kaya nyo na yan. Yung inyong quality time
na pagtawag sa kanila, yung quality time na kapag kasama nyo sila ay hindi nyo napapabayaan yun bilang nanay. Totoo po. Kasi po, after office work po talaga, kailangan may video call po talaga kami. Kukumustahin po sila sa eskwela. Ganyan po. At kasama rin po ako sa group chat po ng parents and even po yung sa teachers. Talagang involved pa rin po kahit Yes. malayo po. Yun, di ba? Kita niyo yung ating po mga policewoman, ano? Hindi lang yung trabaho dito yung sa nakikita niyo ngayon, yung behind the scenes, Yes na binabanggit natin bilang nanay, ginagawa pa rin nila yun. So, yung sila ni Kuya, yung po mga anak niyo nandun sa mga magulang niyo, sa kala po mga lola. Sila lang po ng kanilang daddy po. Ay. At talaga pong, kasi ang nanay ko po ay nasa kabilang buhay. No? Okay. At ang tatay ko po ay may edad. May edad na. Ganyan So, din po sa kanya po. Ang mama niya po ay nasa abroad. So, sila lang po. at least si Kuya hindi naman siya pulis, hindi naman. Pulis din. po. Pero nandun sa Tarlac. Yes po. Okay ano. So yun nga lang 'di ba yung dapat ay tanong paano yung kaibahan ng parehong pulis, ma'am? Maaga pong nag-mature ang mga bata. Ayun. Yun po talaga pong they have to be on their own po. Mhm. Yung disiplina po talaga, means hindi naman na siya tinuturo talaga namin kasi nakikita sa amin. Mhm. So, yun po yung kanilang nagiging day-to-day living. Maaga rin sila nagigising. Mhm. Alam rin nila yung oras ng uwi. Ano ba yung dapat po? Kasi, though syempre mga bata, may kakulutan talaga. Talagang papastulin natin ng maayos. Mhm. Talagang may mga, tawag dito, may mga tampo rin sila. Lalong-lalo na kapag hindi sila nabibigyan ng oras. Pero, anak kasi sila ng pulis parang mabilis na nilang maunawaan kasi lumaki na silang ganun. Ganon, Yun po. Pulis po ang tatay, pulis po ang nanay, kaya ang mindset dapat din ng mga anak pulis din kasi Yes po. ang mga magulang po ay nagsisilbi sa bayan, minsan graduation, birthday, hindi mo mapuntahan because duty first, di ba? Yes po. Nung nakaraan, family day din po. Family day din birthday. Diyos ko talaga, nakakaiyak talaga, Kuya Glenn. Kasi wala talaga. Wala ka, gusto mo man, pero hindi pwede dahil merong higit na mahalaga yon, pero dahil nga po kayo nanumpas para sa bayan, maglilingkod Yes para sa po. bayan, so sakripisyo talaga ang pagiging alagad ng batas. Okay, anyway, nasa atin lang via Zoom. Okay, dapat nakikipagkwentuhan Yes, pa kami ni Ma'am Cherry. Maganda naman nagkukwentuhan tayo ng ganyan, para malaman naman ng iba kung ano yung buhay ng isang babaeng pulis. Samantala, nasa ating via Zoom, ang chief po ng Public Information Office ng Police Regional Office 1. Diyan po yan sa may Ilocos Region. Si Police Major Divina Albino. Makipagkwentuhan po tayo kay Major Albino. Major, magandang hapon. Welcome po sa programang Alagad ng Batas. Si Kuya Glenn Gatos po ito at kasama po natin si Police Captain Cherry Vicente. Major Divino, magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes po, Kuya Glenn and Ma'am Cherry. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay ng programang ito. Naway naging mapayapa po at least ang naging pagsalubong natin sa bagong taon. Mhm. Sa akin po ng aming Regional Director, Police Brigadier General Lindo Reyes, lubos po kami nagpapasalamat sa karangalang maimbita po sa programang ito at mabigyan po kami ng pagkakataon na may bahagi naman po ang mga annual accomplishments po na dito sa PRO1 at mga magagandang programa dito po sa Ilocos Region. Mhm. Kanina ma'am, napagkwentuhan ko po Naunahan ko na pong magkwento po si Ma'am Cherry bakit siya naging pulis. Nalaman ko na yung kwento niya. Siyempre, kailangan ko rin naming malaman ng kwento niyo ma'am bilang isang babae. Bakit niyo pinasok ang pagiging alagad ng batas, ma'am? Yes po sir, ako naman po tayo inyong tanong. Personally po, ako po ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Mhm. So, nung college ako ay pumasok po ako, isa po akong working student sa Mhm. school po namin. And then, may nag-introduce po sa akin ng
Kasi po, isa po akong member ng Lakandula Class, PNP Lakandula Class of 2015. May nag-introduce po sa akin ng Philippine National Police Academy at sinabi po yung mga benefits neto. So pagkarinig ko po ng ganyan and then encourage din po ako ng family ko at ng mga relatives ko po na pumasok, itry lang naman po sir. So ayan po, tinry ko po sir at fortunately po sir, nakapasok naman po ako at safe naman po at healthy naman po na graduates na PNPA. At ngayon po na nagsisilbi na po ako na PIO po ng PRO1 sir. Apo. Saan po ba province nyo nung kayo po ay nag-aaral, Major? Sir, nag-aral po ako sa Baguio City, pero lumaki po ako sir sa La Union po sir. La Union. So, anong batch ka, ma'am, sa PNP? Sir, PNP Lakandula Class of 2015 po ako. Ayun, okay. So, ito kayo na po si Captain nag-share. Kayo, ma'am, si Ma'am ata dalaga pa ata. Dalaga pa kayo, ma'am? Mukhang bata pa rin si ma'am. Sir, dalaga po several years ago. Oh, wow. Married na po ako sir. Married na kayo. Okay, yung naging mister niyo kasi si Captain Cherry po, pulis po rin naging asawa. Kayo po, pulis din ba? Yes po sir, isa pong mapunong pulis ang aking asawa na naka-assign po sa PNP Air Unit. Ayun, nagiging ganun, no? Karamihan din sa mga nakilala ko mga pulis na babae, nagiging nakatuluyan din ay mga pulis din, ano? Within the service din. Oo. Hindi na tumingin ng malayo, Kuya Glenn. Sa malapitan na lang, Malapitan na sa lang. kaparehas na lang, di ba? At least nagkakaintindihan. Parang ganun ba? Ma'am, kumbaga, pulis na rin maging asawa ko kasi magkakaintindihan kami sa nature ng trabaho namin. Yes po sir, isa po yan sa mga factors po na na-consider ko sir. And then syempre po sir sa trabaho natin, kahit saan naman po siguro na larangan po sir, yung tinatawag po natin na law of proximity. Yan. Syempre sir, magkasama po kami sa service. Ayun po, dahil sa kaming lang din po ang nagtutulungan palagi. Kaya Yes. siguro po ginusto rin po ng Panginoon na kami rin pang magkatuluyan sir. Ayun, nagkadala pa ba, Ma'am Cherry? Parang gano'n, ano? Yes po. Siyempre sa hirap at ginhawa, sir, pagdating sa trabaho. Trabaho. Tumutulong sa'yo. Ma-appreciate mo talaga sa kuya sa trabaho. Eh. Ayun, ano? So, be-break kami, siyempre, mamaya yung mga programa po dyan po sa PIO Pro 1, ang aming pong pag-uusapan. So, nalaman na po natin ang kasaysayan po ng aking pong dalawang kasamang policewoman. Talagang saludo kami sa kanila. Pero tuloy tayo sa ating pong mga talakayan sa aming pong pagbabalik. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras po natin, 3:60 na po ng hapon. This news is brought to you by Clean and Fit. Ito ay may prebiotics at plant fiber na tumutulong magparami ng good bacteria at nililinis nito ang colon ng natural para sa maayos na digestion at kalusugan. Try mo isang sachet lang bago maghapunan at ramdam agad ang ginhawa kinabukasan. Fix your gut, fix your health with Clean and Fit. Available on Facebook, TikTok, Shopee, and Lazada. Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Don't forget to drink water. Water and Mom, what so important about drinking water? Anak, it's important to your health. Iwas dehydration. Why? Ano pong mangyayari kapag na-dehydrate ako? It will cause your body to overheat. What? Parang makina ng sasakyan po na nag-overheat? Kaya nga mahalaga ang water sa katawan dahil it maintains your body temperature.
Water gets rid of waste, nakatutulong sa digestion, nagdadala ng sustansya sa cells natin, at naghahatid ng oxygen sa utak. And a good moisturizer. So, alam mo naman pala, the two of you, yung benefits sa pag-inom ng water. Yes, Mom. Can we have 2 glasses of water, please? Okay! Thank you po. Kumusta po? Pag-usapan natin ang paggamit ng cellphone. Hindi mapapasubalian mga abay na pinagagaan ito at ginagawang madali ang ating buhay. Kapag may mga tanong, i-google yan. Subalit, hindi lahat ay mabuti ang resulta sa paggamit ng cellphone. Maliban pa sa pwedeng maging sanhi ng aksidente, panganib sa trapiko, maaapektuhan ang ating emosyon, ang ating kalusugan, magkaproblema sa pagtulog, panlalabo ng mata, at pwede ka pang makaranas ng tech neck, yung pagsakit ng balikat at leeg tapos sasakit ang ulo at kung ano-ano pa. Mahal po namin kayo, kaya ang aming paalala, limitahan natin ang paggamit ng cellphone o anumang gadget. Maging huwaran tayo sa ating mga anak. Ito po si Julie Fernando, ang inyong kapitbahay. Alam ba ninyo na ayon sa pananaliksik, kahit ang short-term e-cigarette use ay maaaring maging daan para magkaroon ng cellular inflammation at kapag ganito ang nangyari, hindi malabong mauwi sa lung cancer at iba pang respiratory diseases. Kaya naman ang World Health Organization o WHO ay naglabas ng babala sa paggamit ng vape o ng e-cigarettes. Ayon sa WHO, bagaman mababa ang toxic levels ng ilang brand ng vape, subalit ang battery-operated device na ginagamit para dito ay nagdudulot rin ng panganib sa kalusugan ng tao. Tandaan, hindi nakatutulong ang vape kung gusto mong umiwas sa paninigarilyo dahil sa taglay na nicotine ng kemikal na ginagamit dito. Ito ang dapat mong malaman. Alagad ng batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Ay, tayo nagpapatuloy sa programang Alagad ng Batas, pero patayin ko muna ito, ma'am, bago ito kasi ibig nawawala. Ano? Si Ma'am Eleanor Mabini po ng General Tres Cavite. Si Ate Presi de la Cruz Llaneros watching from Glasgow, Scotland. Ay, meron nanonood sa atin sa Scotland. Si Kuya Silao Michael, si Kuya Michael Lau, si Ate Arlene, si Ate Gemma Liboon. Magandang hapon dyan, nanonood dyan sa General Santos City. Magandang hapon. Okay, balik tayo sa programang Alagad ng Batas, Katarungan at Serbisyong Makatotohanan. Ako po si Kuya Glenn Gatus. Ako po si Police Captain Sherry Vicente. At this time, kasama rin po natin via Zoom si Major Divina Albino, ang Chief po ng Public Information Office, Police Provincial Office ng Region 1. Okay, Major, muli po magandang hapon po sa inyo. Yes po, Kuya Glenn, magandang hapon po ulit sa inyo. Ma'am Divina. Yan. Mayroon kami mga konting katanungan regarding po sa Police Regional Office 1, regarding po sa ating mga current accomplishments. Ano po ang ating mga accomplishments ngayong mga nagdaang araw? Ma'am, nakamute po kayo, ma'am. Ma'am Divina, mukha ta nakamute si Ma'am Divina. Nakamute ba, ma'am? Go ahead po, ma'am. Salta na po kayo. Yes po. Sorry po, Kuya Glenn, Ma'am Cherry. Okay. Mga recent accomplishments po na dito sa PRO1, kamakailan lamang po nitong Enero 16 hanggang 20, nagsagawa po kami ng 6 na araw na malawakang marijuana eradication operation sa Ilocos Sur. Kasama po ng ating mga operatiba ang mga tauhan ng PDEA Regional Office 1. Sinunog po nila at sinira nila ang humigit kumulang 638,799 fully grown marijuana plant. More than 211,000 na seedlings po at 156,000 po na dried marijuana leaves na kabuuan po ay may halagang 154,951,000 pesos. Ang laki, ha? And yes po, sir. 150 million may get?
Yes po, sir. Itong 6 na araw po na eradication operation po namin dito sa Ilocos, sir. Okay. Ma'am, tanong lang natin, bakit laging marami tumutubong marijuana dyan at napakalibre? Ano ba talagang, dahil ba sa location? Kaya alam naman natin ang marijuana, di ba Ma'am Cherry? Kailangan sa malamig na lugar, kumbaga namimili ng lupa. So dyan, kahit ba kinuha yung mga marijuana, pero mayroong mga nalaglag na buto ng marijuana, sa susunod, tutubo na naman yun. Parang ganun ba nangyayari dyan? Sir, accordingly po, sa marijuana po kasi kahit po kasi ina-approve po natin siya, may mga naiwan pa rin po kasi may lupa. Mhm. Kaya patuloy po rin pa rin pagtubo ng mga ito kahit na gaano po natin o kaya po tayo paulit-ulit na bumabalik sa mga plantasyon na yun na pinuntahan po ng mga operatiba po namin. Mhm. Plantasyon pala siya, Kuya Glenn. Pag sinabing plantasyon, Mm. may nangangalaga. Ganun po ba yun, ma'am? May nangangalaga dun sa halaman ng marijuana? Kasi plantasyon po. Meron po, pero sa ngayon po ay wala pa rin pong identified na cultivator dito sa binabalik-balikan na bulubundukin ng Sugpon, Ilocos, sir. Mm. Pero yung location na yon na kung saan ay may mga nakatanim na marijuana, mayroon ba nagmamay-ari doon ng lote o wala? Ma'am, wala po kayong ano, ma'am. Ma'am, nakamute po kayo. Nakamute po kayo, ma'am. Pakiulit po. Po, sir. Oo. Sir, regarding naman po sa kung may nagmamay-ari ng lote, personally po, sir, kasi personally po, sir, napuntahan ko po yung mga plantasyon na Oo. yun. Sumama po ako nung last year sa Mm. eradication of po namin. And then, masasabi po natin, sir, na may mga nagmamay-ari po ng lote yun kasi malapit lang din po siya sa mga kabahayan. Nga lang po, Oh. ang mga plantasyon na iyon ay talagang tagong-tago po. Tagong-tagong po siya na hindi mo po akalain na yun po pala ang laman. Madagdag ko lang, Kuya Glenn, as Mm. per experience din. Usually kasi yan yung mga dayuhan din talaga dahil nasa tuktok yan ng bundok. Di ba, ma'am? Bulubundukin. Nasa tuktok talaga siya ng bundok. Minsan helicopter na lang din bumababa. So, yun po yung naging information namin. So, talagang yung mga kababayan natin doon, wala talagang alam Idea. kasi walang idea kasi binababa po sa taas ng Hindi bundok. naman sila pupunta ng bundok para tignan Yes kung po, mga nakatanim. Kasi nakita lang, puro lang taniman. Sumaliban lang na mayroon palang marijuana doon, ano? Yes po. Mga ganun po yung mga nakalap naming mga informasyon po nung kami po ay namamasyal sa bundok ng Kalinga nung ako'y na-assign po ng Region 1. Ayun, okay. So maliban sa marijuana, ma'am, ano pa yung mga tanong natin Yes po. kay Major? Dahil po tayo po ay nasa anti-criminality, kumustahin po natin po ang peace and order po sa inyong nasasakupang lugar po. Diyan po sa may Region 1. Yes po, ma'am. Sa kalukuyan po, ang Region 1 ay generally peaceful naman po at nananat pong kontrolado at pabor para sa mabilis na paglago ng ekonomiya dito sa rehiyon. Nung nakaraang taon po, ang PRO1 ay nakapagtala po ng bagyang pagtaas sa kabuuang bilang na 8,788 na crime incidents po. Mhm. Kumpara noong taong 2024 na may 8,698 incidents. So mapapansin po natin na meron pong bahagyang pagtaas na 1% o 90 incidents po. Ang mas pinaging po na kampanya ng PRO1 laban sa kriminalidad gaya ng checkpoint, ng patrol operations, pag-aresto po sa mga wanted persons, pagsasagawa ng SACLI or simultaneous anti-criminality and law enforcement operations, one big time po. Ito po ay nagresulta po sa makabuluhang 3% na pagbaba ng index crimes. Kung ikukumpara naman po natin ito nung nakaraang taon sa taong 2024. Sa non-index crimes naman po, meron po tayong 1% na pagbaba. Bunga ng iba't interventions and initiatives po sa patuloy na pagpapatupad ng special laws gagaya ng campaign po natin against illegal drugs, loose firearms, illegal gambling at mga environmental laws po. Tutuloy din po ang pagsagawa ng PRO1 ng mga various projects po sa investigation, sa pagsubaybay, sa pamamahala po ng mga kaso na nagresulta naman po sa pagtaas na 97%
peace and order indicator clearance efficiency at 75% naman po na peace and order indicator crime solution efficiency. Mhm. Pero sa kabilang banda naman po, tumaas naman po ang ng 12% ang vehicular traffic incidents mula 3,654 noong taong 2024 sa 4,050 po nung nakaraang taon noong 2025 po. Ang nakikita po na pangunahing dahilan dito sa pagtaas na ito ay nakaibat po sa behavior ng mga driver Mhm. na nagre-resulta po sa mga incidental reckless driving o overspeeding po. Ang mga motorcycles po kasi ang pinakamataas na bilang sa naturang insidente na patunay po na na ito po yung primary na mode of transportation po dito sa Region 1 at patuloy po ang pagdami ng gumagamit ng motorsiklo. Kaya dahil dito po ay mas pinaiting po dito sa Region 1 ang pagpapatupad po ng traffic ordinances through checkpoints and information operations po para sa mga TODA at mga PUV po na. Doon sa ano ma'am ha? Doon sa yun sa pagbaba ng krimen, talagang nakakatawag ng pansin, talagang bumaba ha. Hindi lang po ibig sabihin to ma'am na baka po yung iba sabi, baka wala po nagpapablatter. pero baka naman iba may krimen nangyayari, pero walang blatter. Diyan ba sa PRO1 talagang, alam ko merong isang lugar dyan na wala raw blatter ma'am? Totoo ba yun? Hindi ko alam kung anong lugar dyan sa Region 1. Na kukunti raw yung blatter lang kahit may away, parang walang blatter. Totoo ba yun? Sir, yung regarding naman po niyan, sir, mga hearsay lang po yun, sir. Yun, oo nga. Dito po, kahit dito po sa PRO1 po, sir, ay ini-implement po natin ng maayos ang mga kaukulang batas po natin para po sa kaayusan dito po sa Region 1. Ayun, okay ma'am. Yes po, talaga pong very transparent po tayo ngayon sa ating records. Talaga. Yun. Ano po, ang mga kapulisan natin, very involved po, lalong-lalo na meron po tayong Unified 911, kaya yan po ang malaking tulong din po sa pagbaba ng ating mga krimen na nagaganap. Ma'am, sa dami po ng mga programs po na ni-implement po sa Region 1 at napakaganda po ng inyong performance. Ma'am, kumustahin lang din po namin yung kampanya po laban po sa loose firearms po. Yun. Yes po, Kuya Glenn, Ma'am Cherry. Sa campaign naman po namin against loose firearms ay lalo pong pinaigting dito sa Region 1. At ang PRO1 po ay patuloy na nagsasagawa ng intensive checkpoints, intelligence-driven at sa CLEO po na nabanggit ko po kanina. Kaya nagresulta po ito sa pagkakakumpiska ng halos 2,000 illegal na armas. At pagkakaaresto po sa than 400 po nakataong sangkot nung nakaraang taon po. At kasabay nito po ang PRO1 ay higpit na nagipag-ugnayan sa local government units, barangay officials at iba pang law enforcement agencies upang tiyakin po ng monitoring, reporting at prevention po ng criminal firearm use. So, dyan ba ma'am sa yung mga loose firearms na to, yung iba ba ay hindi lang nagpa-renew ng rehistro? O di kaya yung iba naman talagang yung mga loose firearms na ito ginagamit sa mga illegal activities nung inyo po nakumpiska? Yes po, sir. Sir, pagpasensya niyo po sa konting dito sa amin. May mga announce po kasi. But Okay lang anyway po, to continue po, yung sa loose firearm po, yung confiscated po na yun, as halo na po yun. Ginamit po siya illegally and hindi na po pinarenew yung mga license po ng mga baril na yun. Ayun, okay Okay, bibreak tayo Bibreak muna tayo mama sapagkat kailangan mo natin mag-break. Tapos mamaya ay balikan po natin si Major Divina Albino sa mga ilang saglit po, mga mahalagang paalala. Diyan lamang po kayo. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Sa bawat bumabangong sakit sa ngayon, marami rin ang mga gamot na nagsusulputan.
Pero alam ba ninyo na may natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural. Basta Natural kasama si Doc Erwin Torres. Mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng Mata ng Agila alas 7:30 ng gabi at tuwing Sabado ng alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon dito sa himpilang paborito ng bayan, DZEC 1062, Radyo Agila. This news is brought to you by Clean and Fit. Ito ay may prebiotics at plant fiber na tumutulong magparami ng good bacteria at nililinis nito ang colon ng natural para sa maayos na digestion at kalusugan. Try mo isang sachet lang bago maghapunan at ramdam agad ang ginhawa kinabukasan. Fix your gut, fix your health with Clean and Fit. Available on Facebook, TikTok, Shopee, and Lazada. Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sperry, celebrating 90 years of craftsmanship, comfort, and a timeless style. Sperry, the original pop cider boat shoe since 1935. Make waves. Keds, champion in comfort and stylish steps. Keds, the sneaker designed for women since 1916. Alam ba ninyo na ayon sa pananaliksik, kahit ang short-term e-cigarette use ay maaaring maging daan para magkaroon ng cellular inflammation at kapag ganito ang nangyari, hindi malabong mauwi sa lung cancer at iba pang respiratory diseases. Kaya naman ang World Health Organization o WHO ay naglabas ng babala sa paggamit ng vape o ng e-cigarettes. Ayon sa WHO, bagaman mababa ang toxic levels ng ilang brand ng vape, subalit ang battery-operated device na ginagamit para dito ay nagdudulot rin ng panganib sa kalusugan ng tao. Tandaan, hindi nakatutulong ang vape kung gusto mong umiwas sa paninigarilyo dahil sa taglay na nicotine ng kemikal na ginagamit dito. Ito ang dapat mong malaman. Alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Okay, tayo po ay nagpapatuloy sa programang Alagad ng Batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Ito pa rin po si Kuya Glenn Gatos. At si Police Captain Cherry Vicente. Ayun. At tanggap na tayo ng mga report, Captain. Ano, may mga report po. ba tayo? Mga balita po Okay na ba? tayo. Okay na ba yung mga report natin? Okay. Sino? Hindi namin nababasa rito eh. Ayan. May meron tayong report muna. Sige ma'am, basahin niyo po. Simulation exercise po isinagawa ng PNP ABSE Group sa NAIA Terminal 1 parking area. Ibabalita yan ni Archie Amado. Archie. Yes, Kuya Glenn, nagsagawa ng simulation exercise ang PNP Aviation Security Group na isang serye ng insidente ng pamamaril sa NAIA Terminal 1 parking bin ng Pasay City. Layunin ng nasabing aktibidad na palakasin ang paghahanda at koordinasyon sa panahon ng emergency at masuri ang kahandaan ng mga tao ng group at iba pang mga otoridad sa paliparan sa mga banta ng seguridad. Ang exercise ay nagtrabahan ng mga kinatawan mula sa NNIC, CAAP at UTS kasama ang APC Group Deputy Director for Operation para matiyak ang kahandaan ng mga ito sa pagtugon sa panahon ng emergency. Archie Amado para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. Thank you, si Kuya Archie Amado. Nagkati sa ating oras, 3:37 na po ng hapon. Sunod na pa natin itong mga balitang ito. Kuya Arvin, sinyas ka lang. Kung tatawagan na namin itong mga balitang ito. Okay ma'am, ano ba yung una nating balita dyan? Ang una po nating balita ay ang tinatayang 7 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na nasa bat ng Pro 11 sa Davao del Sur. Ibabalita po yan ni Patrolman Edwin Baris. Okay, Edwin Baris, good afternoon. Okay, balikan natin.
Balikan natin si Edwin Bares. Okay, balikan na natin si Major muna. Ano ba? Okay, balikan natin si Major Albino. Okay, Major Albino, muli po magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po ulit, Kuya Glenn and Ma'am Cherry. Ayun, Yes po. Dun sa mga natin kanina mga Yes tanong, po. Kanina Ma'am Cherry? ma'am, nabanggit po natin yung mga accomplishments natin, yung ating efforts po sa peace and order. Ma'am, dahil marami po tayo mga accomplishments, meron po ba dyan participation po ang ating community? Ano po yung mga programa natin na naibahagi sa ating mamamayan upang mapalapit po sila sa ating mga kapulisan? Yes po, Ma'am Cherry. Meron po tayo sa buong hanay ng pulisya na sinasagawang mga PCR activities po at mga community support programs kung saan nakikipag-ugnayan pang kapulisan natin sa mga barangay, sa mga kabataan, sa kababaihan at sa iba pang mga members ng community po. Meron din po tayong citizens complaint desk sa bawat police station at hotlines at help desk numbers po para sa mas mabilis na pagre-report o pagtatanong. Meron din po tayong barangay dialogues at community meetings kung saan po ang kapulisan natin ay direkta pong nakikipag-usap sa mga residente. At ginagamit po ng PRO1 ng opisyal na social media at website para magbigay ng mga paalala at panawagan po sa publiko. At syempre po, lagi po nating tatandaan na sa ating organisasyon, ang bawat pulis po ay mukha ng PNP at sa bawat pakikipag-usap po natin sa komunidad, maging ito ay sa checkpoint, sa pagpapatrolya, sa pagresponde sa krimen, dala-dala po natin ang imahe ng buong PNP. Kaya ang PCR po ay isang ugali at pananaw na dapat taglayin ng bawat kapulisan upang maging tunay at makabuluhang bahagi po tayo at kakampi ng bawat pamilyang Pilipino. Pero ma'am, dito sa inyong dito sa inyo pong kampanya diyan, matanong ko lang kasi masingit ko rin kumusta po ang yung pong bilang po ng mga pulis po diyan po sa Region 1? Sapat ba para pangalagaan or kumusta po ang inyo pong muna pong recruitment din? Yes po sir. Kung ang pag-uusapan po natin ay yung number po ng police personnel po dito sa PRO1, kung sapat po ba ito para sa pagpapatupad ng peace and order po dito sa region ay masasabi ko pong sapat na sapat po ito. Kasi hindi lang naman po PNP and sa patuloy po natin na pakipag-ugnayan sa local government units, sa ating sa ibang government agencies, sa mga partner stakeholders pa natin at sa community po, lalong-lalo po ang tulong ng community, sama-sama po natin na naipapatupad ang kaayusan at kaligtasan ng bawat isa dito sa komunidad. Matanong ko din sa mga area niyo dyan, sa pagbabantay po ng ating seguridad, yung pangating mga local government, pati yung mga siguro yung mga nasa private, ay tumulong na rin ba sa pagpapalaganap po ng mga CCTV para, di ba kapag, di ba ma'am, sa mga pag-imbestiga, para malaman natin kung ano yung pinagmulan ng krimen. Minsan kasi ngayon ginagawa natin kung unang pag-imbestiga, titignan yung nangyari sa pamagitan ng CCTV. Kasi Backtracking, tama. Kumusta ma'am yung ating area dyan? Talaga bang tad na ba tayo ng CCTV? Yes po sir, napakahalaga po talaga ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan po natin sa local government unit sa pagpapatupad ng ating kampanya laban sa krimen para po panatili natin ang kapayapaan at kaligtasan sa ating komunidad. Ang PRO1 po ay regular na nakikipagpulong po sa LGU officials, nakikilahok po sa barangay at municipal activities at pinagtutulungan po ang information dissemination and community engagement programs po. Sa ganitong paraan po ay mas mabilis po na matutugunan po natin ang pangangailangan ng community natin at mas effective po ang pagtugon sa krimen at iba pang emergency situations. Yung regarding naman po sa mga CCTV footage, dahil din po sa continuous coordination po natin, interagency coordination po ay sama-sama po dahil sa coordination and cooperation po ay napagtutulungan po na marespondihan po kaagad ang anumang insidenteng nangyayari dito sa Region 1 po. Okay. Okay, Captain? Yes po. Ma'am, sa dami po napakaganda po ng kanilang partnership po sa kanilang mga LGUs po dahil Very po good, natulungan po sila
when it comes po yung sa support po ng technology, Mhm. and nandyan din po yung suporta ng kanilang mga LGU. Kaya naman ma'am, gusto ko lang din po malaman, kumusta naman po yung reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa Pro One sa ating mga binibigay na tulong sa kanila or sa mga programang ipinapatupad natin para sa peace and order. Ano po ang yung level po ng kanilang pagtanggap po doon sa or yung perception nila doon sa mga binibigay nating mga serbisyo po? Yes nga po, dito sa Region 1 dahil sa maayos po na pagdi-deliver po ng mga government services po natin dito ay masaya po at kontento po ang mga mamamayan dito sa Region 1 at patuloy pa rin po ang partnership po ng PNP at ng community para po sa patuloy na pag-implement po ng peace and order dito sa Region 1. Okay. Pero ma'am, sabi natin, di ba, ang lawak ng Region 1 eh. Bigyan nyo nga kami kung ano mga probinsyang hawak nyo para po sa kabatiran lang na ating po mga tagapakinig. Yes po, ang Region 1 po, sakop po namin ang mga lalawigan ng mula po sa Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan po, Kuya Glenn. So, 4 na probinsya. Yes po, Kuya Glenn. Pero malalaking probinsya yan. Malalaki po. As in, malawak po talaga ang kanilang area. Malawak yung area nyo, ma'am. Ang lawak ng ano nyo, lawak ng ang lawak ng nasasakupan ninyo. Opo, malawak po talaga ang nasasakupan ng PRO1, Kuya Glenn. At bigatin pa yung mga tao diyan. Totoo po. Major. Yes po, Kuya Glenn. yung sa lawak, Kuya Glenn, ng kanilang area, meron po ba dyan yung mga operations po regarding sa contra-insurgency? Yes. Sa inyong region po, ano po yung mga programa po natin when it comes po dun sa insurgency? Yes po, Ma'am Cherry. As a backgrounder lang po, nung taong 2022 po, ang Ilocos Region po ay idineklara na nasa ilalim na po ng State of Stable Internal Peace and Security ng Joint Regional Development Council, Regional Peace and Order Council at RTF-LCAC. So ang PRO1 po sa pagkikipagtulungan sa iba pang enforcement agencies gaya ng AFP, ng LGUs po natin at iba pang government agencies ay patuloy na nagsasagawa ng mga operations para mapanatili ang kasalukuyang katayuan nito. And mahalaga rin po ang community support program at peace activities po natin na layong tugunan ang ugat ng insurgency sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan sa community at pagpigil po sa recruitment ng mga armadong grupo. At sa ilalim din po ng programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP po, nagsasagawa po ang PRO1 ng debriefing para sa mga sumuko o mga surrenderies po natin, kung saan po tinutukoy ang mga pangangailangan para sila po ay matulungan sa kanilang muling pagbabagong buhay o reintegration po sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng livelihood assistance at protective custody program po. Ma'am, meron ba kayong routine checkpoint dyan po sa Region 1? Yes po, Kuya Glenn. Paano po yung pag-aano po ninyo ito? Paano po yung pagsasagawa po ninyo dito po sa routine po? Paano po yan? Ilang beses po sa isang araw? Ma'am? Yes, Kuya Glenn, may binabahan po na direktiba ang aming regional director na magsagawa ng checkpoints at yung sinabi niyo po kayo na routine checkpoints para hindi po ma-intercept ng mga motorista para hindi po sila makaiwas. Ngayon po, ang kanya pong direktiba ay as long as masugpo po natin ang mga checkpoints at ang pagkaroon po sila mag-implement pa sila ng checkpoint ay siguraduhin po na maayos po ito at tawag dito. Maayos po ang paggawa ng checkpoint at may observe pa rin po ang karapatang pantao ng bawat isa. Kapag nagpa-checkpoint ka, hindi ka dun sa madilim na lugar. Pag nag-checkpoint ka, nakalagay ang pangalan kung sino may yung mga on duty, di ba, ma'am? Yes po. At naka-uniform at nababasang mabuti yung pangalan ng mga naka-duty. Tama ba, Major?
Yes po sir, at sa maliwanag na lugar po. Ayun, okay. Ma'am, medyo bago kayo po namin pagpatuloy, meron kami tatanggapin report. Sige, Ma'am Cherry. Yes po, may balita po tayo mula sa Davao del Sur. Nasamsam ng mga otoridad ang nagkakahalagang 7 milyong halaga ng smuggled cigarette sa Davao del Sur. Ang detalye ay ibabalita ni Patrolman Edwin Baris. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 7 million pesos na halaga ng hinalang smuggled na sigarilyo matapos maumpiska sa isang delivery truck sa barangay Kamankiles, bayan ng Matanao, Davao del Sur. Ayon kay Regional Director ng Police Regional Office 11, Police Brigadier General Leon Victor Rosete, napansin ng mga tauhan ng Regional Special Operation Group 11 ang isang bukas at walang taong Isuzu six-wheeler wing van na nakaparada sa gilid ng kalsada habang sila'y pauwi mula sa isang operasyon. Sa inspeksyon, nadiskubre ang 140 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo na itinago sa ilalim ng mga nyog. Lumabas din ang mga sigarilyo ay walang kinakailangang graphic health warnings. Nasamsam din ang nadiskubring delivery truck. Ang lahat na nakuhang ebidensya ay nasa kustodiya na ng RSOG 11 at ipapasa sa Bureau of Customs para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga responsable sa krimen. Maraming salamat, Patrolman Edwin Baris. Samantala, mahigit 2 milyong piso rin ang nasabat ng PNP sa Iloilo na mula sa isang buy-bust operation sa La Paz, Iloilo. Ibabalita yan ni Patrolwoman Jubel Alvior. Arestadong 3 high-value individual sa isang buy-bust operation na isinagawa ng Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Lava Street, Villahermosa Subdivision, Zone 4, Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo, bandang alas 3:40 ng hapon. Nito lamang ika-20 ng Enero taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Strokey, 43 taong gulang, walang trabaho at pangunahing target na operasyon, may asawa at 2 anak, residente ng Purok 3, Barangay Kalingao, Buena Vista, Guimaras, at pansamantalang naninirahan sa Zone 4, Baldoza, La Paz, Iloilo, alias Cyril, 46 na taong gulang, tiyuhin ng pangunahing target, isang construction worker, may asawa at residente ng East Baluarte, Molo, Iloilo, alias Benjo, 38 taong gulang, pahinante, residente ng Barangay 6, Bacolod City, at pansamantalang nakatira sa bahay ni Strokey sa Baldoza, La Paz, Iloilo. Ang operasyon ay pinamunuan ni Police Captain Roque Jimeno III, Officer in charge ng ICPO CDEU. Sa isinagawang buy-bust, nabili kay alias Strokey ang isang sachet ng hinihinalang shabu gamit ang 14,000 pesos na marked money. Bukod dito, nakumpiska rin ang 4 pang pakete at 3 nut-tied na illegal na droga na nakalagay sa loob ng isang microphone case na natagpuan sa ibabaw ng isang mesa. May kabuang bigat na humigit kumulang 360 gramo ang mga nakuhang illegal na droga na may tinatayang standard drug price na 2,448,000 pesos. Sa kasalukuyan nakakulong mga suspect sa Iloilo City Police Station 2 at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na ipinapatupad ng Iloilo City Police Office ang maigpit na kampanya laban sa illegal na droga bilang bahagi ng kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jolibel Alvior, alagad ng batas sa gataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Sa puspusang operasyon ng Nueva Ecija Police Provincial Office laban sa iligal na droga, nasa 2 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam mula sa 3 high-value individual sa Talavera, Nueva Ecija. Ibabalita yan ni Patrolman Adrian Dayao. Nasamsam ng mga operatiba ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso at naaresto ang 3 high-value individual sa isang anti-illegal drug buy-bust operation sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija nitong Enero 20. Ayon kay Police Colonel Harold Daggett Bruno, Provincial Director ng NEPO, pinangunahan ng operasyon ng Talavera Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa Provincial Intelligence Unit. Sa naturang operasyon ay naaresto si alias Maria, 38 anyos, Maricris
Chris, 25 anyos, at Juliet, 53 anyos. Dalawa sa kanila ay residente ng Payatas, Quezon City at isa ay mula sa General Tino Nueva Ecija. Nagsimula ang operasyon matapos makipagtransaksyon ang isang police pusher buyer sa isa sa kanila. Na-recover mula sa mga suspect ang kabuang 8 plastic sachet ng shabu na baybigan at 300 gramo at tinatayang halaga na mahigit 2 milyong piso. Kabilang ang mark money, ang tatlong naarestong suspect ay harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Okay. At balikan natin si Major Divina Albino. Major, muli magandang hapon po ulit. Yes po, Kuya Glenn, Ma'am Chair, magandang hapon po ulit. Okay, ulit lang yung yung last natin tanong. Ayun ma'am, gusto namin kumustahin ang operations natin sa Unified 911. Ano po ang mga success stories natin regarding po sa mga pagbibigay responde natin sa mga tawag sa 911? Yes po, ang PRO1 naman po ay patuloy pa rin sa sasagawa ng simulation exercises. Nakatuon po sa maayos na coordination sa pagitan ng local police units para po sa mas mabilis na pagtugon sa anumang insidente sa reyon. And bukod po sa mga government-issued equipment po natin, ang PRO1 po ay nagkusang bumili ng mga kagamitan kagaya ng mga radyo, mga alternative recording device, widescreen TV para po sa pag-monitor ng mga emergency calls sa pamamagitan po ng tulong pinansyal galing sa ating local government at partner shareholders po. At pinag-aaral po at pinaiting din po ang deployment ng mga kapulisan po natin sa mga fixed visibility points. Centralisado din po ang pagtanggap ng tawag, mas mabilis ang pag-alam sa eksaktong lokasyon ng insidente at angkop po ang unit na ipapadala. And sa accomplishment po sa Unified 911, ang po namin is noong ika-27 po ng Disyembre nung nakaraang sa Ilocos Sur po ay nakatanggap naman po ng phone call via Unified 111 nga po ang Sigay Municipal Police Station kung saan po naghingi po ng agarang tulong isa sa mga local hikers po natin galing sa Nueva Ecija. Sa kadahilan ng malubhang namulikat po ang kanyang paa, ang kanyang magkabilang binti. Habang naakyat po ang kabundukan ng Lungon sa may barangay San Elias, Sigay, Ilocos Sur po. At kaagapay po ang Bureau of Fire Protection, MDRRMO at ang barangay kagawad po ng barangay San Elias ay inakyat po ng ating mga operatiba or ang ating mga rescue team po ang bulubundukin or ang bundok ng Lungon na may Sigay. Sa layong humigit kumulang po na 2 kilometro o tinatayang 1 oras po at 30 minutong pag-akyat. At fortunately po ay matagumpay at nailigtas naman po ang naibabang nasabing hiker. Okay. Ma'am, bago tayo tuloy magtapos ma'am, baka meron kayong gustong batiin po. Go ahead po. Ma'am? Siyempre po sir, unang-una po once again po, maraming salamat po sa pag-imbita po sa programang ito at sa ngalan ng aming Regional Director po ay Police Brigadier General Lindo Reyes po ay makakaasa po kayo na ang kapulisan po ng Police Regional Office 1 ay laging maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan po sa paghahatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat po ulit sir at magandang hapon sa ating lahat, lalong na po sa inyo po Kuya and Ma'am Cherry. Okay, thank you so much po sa Police Major Divina Albino, ang chief po ng Police Regional Office 1. Ay pati ko lang mo ito Ma'am Cherry ha. Yes, happy birthday kay Oni Alon-Alon. Birthday niya ngayon mula po yan kay Kuya Arnel Alirosa. Ma'am, baka meron kayong gustong batiin. Go ahead po. Yes po, nice din po naming batiin ang aming director po. Walang iba po, kundi si Police Brigadier General Vina Guzman, ma'am. Ang aming ICDD Chief Division po ay kulang iba kundi po si Police Lieutenant Colonel Brenda Garcia at ang aming napakasipag po na deputy po, ang assistant po ng aming ICDD Chief. Walang iba po si
kundi po si Police Lieutenant Colonel Rodel Trumata. At sa bumubuo po syempre ng ICDD na talagang walang humpay po, Kuya Glenn, Yes. sa pagtatrabaho, laging handa para makapagbigay ng serbisyo publiko po. Ayun. At yung si Alma Herminia Credol, sabi niya, good afternoon po sir and ma'am. God bless po. Yung Sunju Pikachi tagapag-ugnay. Yun. Na nanonood sa atin na si Minda Baptisma, dyan po sa Zamboanga, Sibugay. Si President de la Cruz at si Kuya Arnel Alerosa, magandang hapon. Kay Mamang Warlite Stop Bacases, dyan po sa Esperanza, Sultan Kudarat, si Mr. Kayan, magandang hapon. Kay Ate Arlene at kay Kuya Carl Michael Lau, yan, magandang hapon din po sa inyo. Dyan po sa may Puenseseso, Pampanga. At sa Pandakaki, Mexico, Pampanga, Maya Pagpanapon. Baka meron kang gustong batiin, ma'am. Go ahead. Yes po, gusto ko rin pong pasalamatan ang TV and Radio Production Section po sa Yun. pangunguna po ng aking Assistant Chief po, walang iba po kundi si Lieutenant Alma Irinco po, at ang aking mga team leaders na walang iba kundi si Police Chief Master Sergeant Jaja Arenas. Ayun, and si Jaja. Yes po. And Police Senior Master Sergeant Jericho Habonete. Ayun, magandang hapon po sa inyo, ha? At happy birthday pala kay Ate Alma Angeles. At happy wedding day ngayon kay Kuya Wes at kay sa kanya pong Mrs. Yan. Okay, that's it, Pansit. Sa pangalan po, yung ating kasama kayo na, Yes po, thank you sa aking kabady ngayon. Walang iba kundi si Patrolman Brosas. Ayan. Maraming salamat sa iyong Thank you. pag-alalay ngayon. Ayun. Sa pangalan po ni Kuya Jules Pascual, ni Ate Mona Dagsaan, ito po si Kuya Glenn Gatus. At walang iba po kundi si Police Captain Sherry Vicente. Ayun. Muli tayo magkakadigan po sa Friday, alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon sa programang Alagad ng Batas, Katarungan at Serbisyong Makatotohanan. Happy weekend po. Bye-bye po. Bye-bye. Weekend po. Narito na ang programang sandalan ng mga naapi. Sumbungan ng mga naabuso. Tumutugon, umaaksyon sa lahat ng panahon. Alagad ng Batas. Alagad ng Batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Programang kakampi ninyo, kontra Clement. Alagad ng Batas. Alagad ng Batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Agila. Five decades of excellence in broadcast communication. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. DCEC 1062 sa Mega Manila, DWIM 1080 sa Northern Luzon, DZEL 1260 sa Southern Taga, DYFX 1305 sa Visayas, at DXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Agila. Mabilis, malakas, pumapagaspas. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Cable Link, your link to a world-class entertainment.